Mga ka-Clover, alam mo ba na may isang simpleng halaman na kayang magdala ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya sa iyong buhay? Isang halaman na hindi lang pampaganda ng bahay, kundi simbolo rin ng pag-angat ng kabuhayan at pagdating ng magandang kapalaran. Ito ay ang Japanese Bamboo Money Tree o kilala rin bilang Lucky Bamboo. Pero teka, hindi lang ito basta halaman, may kwento ito, may aral at may misteryong dapat mong malaman bago ka mag-alaga nito. Kaya kung gusto mong makaakit ng swerte at maiwasan ng malas, siguraduhin mong pakinggan mo ito hanggang dulo. Ang Japanese Bamboo Money Tree ay matagal nang ginagamit sa Feng Shui bilang simbolo ng prosperity, good luck at positive energy. Kahit hindi ito tunay na bamboo, pinaniniwalaan na ang anyo nito ay sumisimbolo sa lakas, tibay at tuloy-tuloy na pag-unlad ng buhay. Ang halamang ito ay may kwento ng katotohanan. May isang lalaki na hirap sa buhay. Wala siyang permanenteng trabaho at halos araw-araw ay iniisip niya kung saan kukuha ng panggasto sa pamilya. Isang araw, may matandang Tsino na dumaan sa kanyang maliit na tindahan. Napansin nito na tila mabigat ang aura ng lugar. Sinabi ng matanda, "Hindi ka asenso kung ang paligid mo ay walang buhay at enerhiya." Inaabot niya ang isang maliit na Japanese Bamboo Money Tree. Sinabi niya, "Alagaan mo ito at tratuhin mo na parang swerte na darating sa buhay mo. Pero tandaan, ang halaman na ito ay sumasabay sa ugali ng nag-aalaga." Noong una, hindi pinansin ng lalaki. Minsan nakakalimutan niyang diligan. Minsan ay initan. Minsan napapabayaan. At napansin niya, parang walang nagbabago sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, napagod siya sa kahirapan. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang sarili. Inalagaan niya ang halaman. Nililinis. Dinidiligan sa tamang oras, nilalagay sa tamang pwesto. At habang inaalagaan niya ito, unti-unti ring nagbago ang kanyang disiplina sa buhay. Naging masipag siya, naging maayos, naging positibo. Hindi nagtagal, dumami ang customers niya. May dumating na oportunidad hanggang sa unti-unti siyang umasenso. Napagtanto niya, hindi lang pala halaman ang nagdala ng swerte, kundi ang pagbabagong ginawa niya sa sarili. Ayon sa Feng Shui, ang Japanese Bamboo Money Tree ay sumisipsip ng negative energy, nag-a-attract ng positive chai, simbolo ng growth at abundance. Pero ang tunay na sikreto, ito ay paalala. Paalala na kung aalagaan mo ang isang bagay ng maayos, babalik sa iyo ang biyaya. Saan dapat ilagay? Para mas maging epektibo ang swerte, ilagay sa southeast area ng bahay. Ito ang wealth corner. Pwede rin sa opisina o malapit sa trabaho. Iwasan sa CR at madilim na lugar. Mas mainam din kung may kasamang tubig at malinis na lalagyan dahil ang tubig ay simbolo ng daloy ng pera. Ito pa mga ka-Clover. Bakit tinatawag ng Japanese Bamboo Money Tree? Noong unang panahon sa isang maliit na baryo sa Japan, may isang mahirap na binata na ang pangalan ay Hiroshi. Si Hiroshi ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag, pero sa kabila ng kanyang sipag, tila hindi siya sinuswerte. Kahit anong trabaho ang pasukin niya, laging may pumapalya, minsan nalulugi, minsan nawawalan ng oportunidad. Isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang matandang lalaki na tahimik na nag-aalaga ng kakaibang halaman sa gilid ng daan. Lumapit si Hiroshi at nagtanong, "Ano po ang halaman na iyan?" Ngumiti ang matanda at sinabi, "Ito ay hindi lang basta halaman. Ito ay simbolo ng swerte. Ngunit tandaan mo, hindi ito nagbibigay ng swerte sa tamad o sa walang pananalig." Iminigay ng matanda ang halaman kay Hiroshi. Sa simula, inisip ni Hiroshi na baka
Isa lang itong simpleng halaman, pero dahil wala na siyang ibang pag-asa, sinubukan niyang alagaan ito. Araw-araw dinidiligan niya ito, pinupunasan ng dahon, inilalagay sa tamang lugar kung saan nasisikatan ng araw. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya na nagiging mas maayos ang kanyang routine. Nagiging disiplinado siya, naging mas maingat sa kanyang trabaho, at unti-unting may mga pagbabago. May nag-alok sa kanya ng maliit na negosyo. May mga taong tumulong sa kanya hanggang sa lumago ang kanyang kabuhayan. Bakit money tree? Isang araw, napansin ng mga kapitbahay ni Hiroshi ang kanyang pag-asinso. Nakita rin nila ang halaman na palaging nasa kanyang tahanan, luntian, buhay na buhay at tila puno ng enerhiya. Dahil dito, nagsimula silang maniwala na ang halamang iyon ang nagdala ng kanyang swerte. Tinawag nila itong money tree dahil tila ito ang simbolo ng pagdating ng kayamanan. Dahil ang kwento ni Hiroshi ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Japan, maraming tao ang nagsimulang mag-alaga ng parehong uri ng halaman. Hindi dahil sa paniniwala lang, kundi dahil sa inspirasyon. Ang mga tao ay natuto na. Ang swerte ay nagsisimula sa disiplina. Ang kasaganaan ay bunga ng pag-aalaga at sipag. At ang halaman ay paalala ng kanilang pangarap. Kaya kalaunan, tinawag ito ng marami bilang Japanese bamboo money tree. Hindi dahil ito ay literal nang galing sa Japan, kundi dahil sa kwento ng isang Hapon na nagtagumpay sa buhay. Mga kaibigan, ang kwento ni Hiroshi ay hindi lang tungkol sa halaman. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mindset, paniniwala sa sarili, at pag-aalaga sa kung anong meron ka. Ang Japanese bamboo money tree ay hindi magic. Ito ay simbolo na kung paano mo alagaan ang isang bagay. Ganoon din ang balik nito sa iyo. Kaya kung ikaw ay mag-aalaga ng halamang ito, tandaan mo, hindi ang halaman ang magpapayaman sa iyo. Ikaw mismo, ang disiplina mo, ang sipag mo at ang paniniwala mo. Ang tunay na susi ng swerte at ang halaman, isa lamang itong paalala na ang swerte ay lumalago kung ito ay aalagaan. Kung maalala nyo mga kaklover, yung mga kasing edad ko, itong Japanese bamboo money tree ay matagal na itong isa sa mga ornamental na halaman. Kaya bata pa lang ako ay meron na nito noong araw. Kasi ngayon 50 plus na po ako mga kaklover. Hanggang ngayon, hindi ako nawawala nito. Meron pa rin ako nito. Ito po ang tunay kong halaman na Japanese bamboo money tree. Pero variegated na po siya. Kasi po, medyo naka-LL naman po tayo ngayon or nakaluwag-luwag na. Kaya variegated na po yung aking Japanese bamboo money tree. O, di ba? Hindi po ako nawawala nito dahil isa po ito sa pinaniwalaan ko, maswerte din talaga. Kasi noong araw, alam niyo po mga kaklover, noong araw, yung kasagsagan na nauuso ang Christmas light noon, meron kaming halaman na ganito, ang laki sa paso. Tapos yun, pinasok namin sa loob ng bahay. At lagi talaga yun sa loob ng bahay. Tapos nilalagyan namin siya ng Christmas light. Yun na yun ang nagsisilbing Christmas tree namin sa loob ng bahay. Na maging ang mga magulang namin doon ay pinaniniwalaan nilang maswerteng halaman ito. Kaya naa-adapt ko rin sa mga magulang ko kung ano ang alam nila at pinapasa sa amin. May mga nagsasabi na kapag ang Japanese bamboo money tree ay biglang nalanta o namatay, ito raw ay sinyalis na may naipong negatibong enerhiya sa paligid. Kaya huwag itong baliwalain. Kung mapapansin mong mahihina ang halaman, linisin ang paligid, ayusin ang iyong mindset, iwasan ang negatibong emosyon. Dahil minsan, ang malas ay nagsisimula sa loob ng sarili. Mga kaklover, ang swerte ay hindi basta dumarating.
Ito ay inaalagaan, pinaghihirapan, pinapahalagahan. Uulitin ko po, ang Japanese bamboo money tree ay hindi magic. Ito ay simbolo ng disiplina, pag-aalaga at tamang pag-iisip. Kung gusto mong umasenso, simulan mo sa maliit na bagay. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng swerte sa buhay, sa trabaho, negosyo o kahit sa araw-araw, subukan mong mag-alaga ng Japanese bamboo money tree. Pero tandaan mo ito, hindi sapat na may halaman ka lang. Kailangan mong baguhin ang sarili mo. Dahil ang tunay na swerte ay nagsisimula sa iyo. At kapag pinabayaan mo ito, ang halaman man o ang sarili mo, maaaring inaakala mong swerte ay tuluyang mawala. Maraming salamat sa panunood at naway dumaloy ang swerte sa iyong buhay.